Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na siya with evidence. Ano ba ito? Totoo kaya ito? Mister ni Jamagno may isiniwalat na karanasan na di umano ay ginabusyo. Ginabusyo ba ni Jamagno ang kanyang mister? At pinablatter pa ito sa kapulisan. Nako, may mga screenshots, may mga pictures, ang di umano'y pag-vog-vog ni Jam Magno sa kanyang mister. Balitang-balita ito, sabi ng iba. Ede, karma. Naghiwalay na daw si Jam Magno at ang kanyang mister. Jamagno, sa aking pagkakaalam sa kanyang social post ngayon ay nandun sa Thailand ay maybe kasama yung kanyang anak. Kaya nga, hinahanap-hanap ng mga tao kung nasaan na ang mister ni Jamagno ay eto pala ang nangyari. Vinogvogver na pala di umano ni Jamagno ang kanyang mister. At ang mister niya nag-post sa Facebook. Nako, ayon sa ano ha, ayon sa balita, sige i-share ko sa inyo ha, baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko ang issue. Hindi, may nabasa tayo, ayan, share ko, wait for a while para malaman natin ang katotohanan kung chismis ba ito or hindi. Ito na Mister ni Jamagno nagsiwalat ng naranasan umanong abuso. Hala ka, yan mga kabibig ito, naglabas ng medical examination result ang mister ni Jamagno na si Edgar Concha Jr. bilang patunay na sa naranasan niyang abuso. Sa latest post ni Edgar nitong Biyernes, August 22, makikita sa resulta ng medical exam na nagkaroon siya ng multiple abrasion sa left temporal area, soft tissue contusion, hematoma sa left sclera, at nail scratch sa kaliwang braso. Nako, Vog Averna talaga nagkaroon ng mga pasa-pasa. Ang asawa ni Jack, sino ang gumawa? Sabi ni Edgar, it's funny how you immediately deleted all your recent posts against me after I gave a warning that I would expose you for who you really are. Oh, naku, ang kalaban na ni Jamagno, ang kanyang asawa, ang kanyang mister, at merong i-expose ang mister ni Jamagno na i-expose kung sino pa talaga ito si Jamagno. Nako, daig pa niya, well, remember this. Ako pala si Ed, ang tinawag mo na bayot buang and abog. Sana masaya ka sa ginawa mo. Samantala, wala namang binanggit na pangalan si Edgar kung sino ang nasa likod na naturang pag-aabuso. Ngunit, pinapapalagay ng ilang netizen na si Jam ang may kagawa nito. Narito ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Para sa akin, sir, change your status na, sir. Gawin mo ang single tama, yung maghiwalay na kayo ng ex mo kasi habang buhay mong pagtiisan ang ugali ng ex mo. Love yourself, sir. Huwag mo nang i-expose ang katotohanan at hindi mo na kailangang patunayan na wala kang kasalanan. Ikaw mismo ang nakakilala sa ex mo. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung ano ba. Tingnan natin kung ano ang i-share ng asawa ni Jam. Hanapin natin ang Facebook fan page na di umano'y mister ni Jam Magno. Sige, hanapin natin. Baka may mahanap tayo. But, I don't know kung naglabas na ba ng official statement si Jam Magno hinggil dito. So, ito para si Edgar Concha. Yan si Edgar Concha. Ito yan natin ha. Ito pala, I don't know kung ito ba yung totoo niyang Facebook fan page. Edgar Concha. It's funny. Ako pala si Ed, ang tinawag mo na bayot buang ano. Hashtag no highlights, hashtag Jam Magno, husband abuse. Ito pala yung medical legal. Sa Hinatuan District Hospital, Surigao del Sur. Ito pala yun, kabibi. 28 pala, Edgar E. Concha.
Uy, June 28, 2024, last year pa 'to. Ano, bakit ngayon na ito biglang lumabas? Anong ano 'to, sinisiraan si Jamagno? Ano kaya kami? Comment down below, mga tsismosang palaka. Comment down below, sinisiraan ba si Jamagno? At bakit ngayon lang nilabas ang medical legal nito? Nako, 'di ba kabibig? Sabi naman ng ilang mga netizen, komento dito. Naku, alam niyo naman mga netizen, nagko-comment-comment talaga, no? Ito ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito. Sabi nila, 1 year na pala ito. Ito sabi, 2024 pa pala ito, 'di ba? Sabi dito 1 year, pero bakit open case pa ito? Ay, nag-ano na sila, naghiwalay na ba sila? Ito yung mga komento. It might be last year, but he's just giving some example of what kind of person yung impacta niyang asawa. Uy, ano ba? Totoo ba talaga ito mga kabibig? Hala ka. Ay, naku. Ano ba talaga ang totoo, kuya? 'Di ba? So, maghanap pa tayo ng mga more information regarding this. Basta nabalita lang ito kabibig, and I was so shocked na, uy, ibalik ako sa mga friendship natin mga kabibig dyan. Baka meron silang nalaman na istorya tungkol dito. Pero mga kabibig, sabi ni Attorney Mark Tolentino, alam niyo naman sa Attorney Mark Tolentino, makikita natin ito sa SMNI, di ba? Domestic abuse has no gender. Sa Pilipinas, saklaw ng RA 9262 o Anti-VAWC Law ang kababaihan at ang kailang mga anak. Pero paano naman ang battered husband ng boyfriends? Study shows that 3 out of 10 boyfriends or husbands experience emotional, financial, or even physical abuse. Yet hanggang ngayon wala pang gender-neutral law na nagbibigay ng parehong proteksyon sa kanila. Male victims still file cases under revised penal code for physical injuries, threats, or coercion, but they lack the fast and specialized remedies at woman injury under RA 9262. Yun pala mga kabibig. So, I don't know kung saan ito patutungo, ano ang magiging tawag dito, reaction. We're just waiting for we're just waiting for the reaction ni Jam Magno. Sana magsalita na si Jam Magno, no? Oo, para ano ba, masagot niya ang mga istoryang ito. Diba, kabibig? Ito pa. Ogie Diaz. Ramdam ni Ogie Diaz na may malaking chance manalo si VP Sara. Isang kakamping na si Ogie Diaz, ha? Alam mo naman si Ogie Diaz. Alam niya, ramdam niya. Sabi ni OG Diaz ito, nakabibig, OG Diaz sa eleksyon 2028, VP Sara, malaki ang chance manalo, Vico, sayang. Maraming sumang-ayon sa suggestion ng talent manager at content creator na si OG Diaz tungkol sa magaganap sa presidential election sa 2028. Nanawagan si Mama Og sa lahat ng mga nagpaplanong kumandidatong Pangulo sa taong 2028 para mas mahaba ang panahon sa pagkilati sa kanila ng sabay ng Pilipino. Sa kanyang Facebook page, nag-post ng mensahe si OG kung saan nabanggit niya na malaki ang chance ni VP Sara Duterte na manalo kung walang lalaban sa kanya sa pagka-presidente. Ay, talaga bang walang lalaban? I'm not sure kabibig kasi sabi ni Risa Hontiveros, I am not closing the door. Base kasi sa sinasagawang Tangere survey mula June 20 hanggang 2022, nangunguna si VP Sara, di ba? Pero sabi ni dito sa 2028 presidential survey, nangunguna si VP Sara Duterte kasi alam ng mga tao na sure na tatakbo. Pag wala pang nag-a-announce next year, malaki ang chance panalo si VP Sara. Maraming nagtutulak uli kay Ma'am Leni Robredo, pero tahimik lang si Ma'am Leni kahit nasa kanya ang qualities na isang dapat at karapat-dapat na iluklok. Malinis ang track record, hindi corrupt, matino. Ito na naman tayo. Pinaglalaban na naman nila si Leni Robredo, di ba?
Si Senator Raffy o si Erwin Tulfo nakukuha din ng portion ng survey pero wala pa ring kibo kung tatakbo or hindi. Kaya dapat ngayon palang mag-announce na yung mga tatakbo. Kung tutungtong nga lang ng 40 years old si Mayor Vico Soto bago mag-eleksyon, tapos na ang vaccine, dami ng hinayang. So kung si Vico daw at VP Sara, so mas manalo pa si Vico Soto kumpara kay VP Sara. Tapos sabi pa ni OG Diaz na kung sana maraming natutulak kay Leni Robredo daw at si Leni Robredo daw may qualities na dapat na iluklok, malinis sa track record, hindi corrupt at matino. Bakit talo? Bakit talo siya ni BBM? 'Di ba? Kung talagang karapat dapat siyang iluklok, bakit natalo ni BBM? Yun ang malaking tanong. Kasi dala-dala ni BBM si VP Sara. 'Di ba? Kung wala si VP Sara, talo si BBM, oy. 'Di ba? Baka posibleng nanalo pa si Leni. So, powerful talaga si VP Sara at Vico Soto, VP Sara, si Vico Soto malayo pa, oy. Sabi nga ng grandstanding na yan si Vico Soto. Sabi ng iba, ay nako, si Vico Soto, kahit pinapatulan na lang para magiging relevant kasi last term lang daw pagka-mayor ni Vico Soto ngayon, nagpaplano na tumakbo sa higher position, ay kailangan talagang every now and then relevant siya. Sabi ng mga ilang kokak na machismosang palaka. Naku mga kabibig, ano sa palagay mo? Wala na bang ibang tatakbong presidente? Wala na bang pagpipilian ang mga Pilipino? Sabi ng iba, bakit pa ba tayo pipili? Nandiyan na si VP Sara Duterte. Ano pa bang hinahanap natin sa isang presidente? Kung si OG Diaz nasasabi na matino si Leni, hindi corrupt, maganda ang track record, natalo nga noong kasagsagan ng 2022 election. Diba? Baka magsanib puwersa na ulit ang mga kakamping pero Risa is not closing her doors. Pero bagsak ang rating ni Risa eh. Baka si Bam Aquino naman ang kanilang manok sa 2028 election. Nako, maghihintay tayo. Hintay tayo kabibig ha. Yun kasi ang pakiramdam ni OG Diaz. Well, yun ang kailang pakiramdam. Baka sad na naman sila kasi akala nila mawawala na ang Duterte sa politika. Yung impeachment nga unconstitutional. Paano mawawala kung sa Supreme Court pa lang binasura na? Mahirap nila tanggapin. Mahirap tanggapin nila na si BP Sara talaga ang nangunguna sa lahat. Hinay-hinay pa ngayon. Hinay-hinay nang tumataas ang ratings ni BP Sara na posibleng pipiliin ng maraming Pilipino kung siya ay tatakbong presidente. And I'm sure, sabi ni BP Sara, I'm seriously thinking to run as President of the Philippines. Yun ang mga isinisigaw ng maraming OFW. Yes, grabe ang supporters ni VP Sara sa mga OFWs. Ikaw, OFW ka dyan, kumusta? Di ba? Gusto natin si BP Sara. Panood nyo yung si BP Sara pumunta sa Kuwait. Ang daming tao. Yung iba nga nanghihinayang kasi hindi day off nila. Kung day off daw, baka punong-puno pa. Punong-puno yung lugar kung saan nandun si BP Sara. Baka yung iba hindi makapasok. Natuon lang na hindi day off ng iba. Pero happy sila na nandun at binisita sila ni VP Sara. Ngayon, ang ginawa ni BBM na for the last 3 years niya na presidente, kailangan mag-ano siya ng legasiya. Paano maging legasiya yung flood control project? Ang gulo-gulo. Diba? At marami ang na-open na mga closed doors meetings. Yung mga papera-pera nila pa. Naku, grabe, no? Ay, naku mga kabibig. So, yun lang ang ating latest lebak-lebak for today. Jam Magno. Totoo kaya itong pasabog ng kanyang mister na di umano'y nakaranas ng pag-Verna. Tapos itong si OG Diaz, there's a possibility na kung walang tatakbo na katapat ni VP Sara sa 2028, sure si VP Sarang manalo. Di ba kabibig? So yun lang mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong questions?
Comment down below para pag-usapan natin. Ikaw, bobotohan mo ba si VP Sara sa 2028 election bilang presidente? Sabi nga ni OJD, sayang daw si Vico Soto. Paano naging sayang? Ano na ba? Sabi ng iba, kung track record lang ang titingnan, pangtapat ba si Vico Soto kay VP Sara? Nice question. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!